Dapat bang sabihin ni Chungmin yon? Ama, alam niyo naman na lumaki at nagkaisip ako sa kabundukan. Wala akong alam sa patakaran at wastong asal. Hindi magiging madali sa akin ang matutunan lahat yon mula sa umpisa. Tama. Hanggat ninanais niyang matuto, magagawa pa rin niyang mga yon. Lola, ginawa ko naman ang lahat upang matutunan ng mga yon. Ngunit, kahit ano pong gawin ko, hindi ko matututunan lahat yon sa loob ng ilang araw lang. Sa tuwing nagkakamali po ako, si Chunming, hinahataw niya ako kaagad. Napakabilis din po niya magturo. Hindi ba napakasama niya? Tingnan niyo. Paano ka nasaktan? Lumapit ka. Titingnan ko ng malapitan. Opo. Tingnan niyo, Lola. Ay, nako! Matututo ka sa mahigpit na guro para ito sa kapakanan mo. Ang mabuting guro, hindi gagamit ng pisikal na pagpaparusa. Isa pa, nag-uumpisa pa lang ako mag-aral sa ilalim niya. Tama. Ang gurong may maayos na pamamaraan na pasusunod ang lahat. Pinalawak ang aking isipan na tinuruan ng paggamit ng wastong asal. Kinakatawa ni Chunming si Ina. Kilala siya ng iba sa pagiging mahigpit. Ngunit sa ibang tao na hindi siya kilala, iisipin nilang inutusan siya ni Ina. Dahil doon mababahira ng masamang akalang magandang layunin ni Ina dahil sa kanya. Kaya, tinuruan ko ng aral si Chunming upang iligtas sa magandang pangalan ni Ina. Umaasa akong hindi ako sisisihin ni Ina. Manugang. Tunay na, nagmalabi si Chunming sa ginawa niya. Chunming, labis kang naging mahigpit sa pagtuturo. Humingi ka ng tawad sa pangalawang binibini. Pangalawang binibini, kasalanan ko to. Maging mabuti po kayo sa akin at patawarin niyo ako. Chunming, ikaw ang tagapaglingkod ng aking ina. Masisisi ba kita? Hay, tumayo ka na. Kaya lang, wag mo nang ulitin ang pagiging mahigpit mo sa akin. Kababalik ko pa lang dito. Hindi na makapaghintay si Ginang Lee na pabagsakin ako. Kung hahayaan ko lang ang ginagawa nila, lalong lalala mga pang-aapi nila sa atin dito. Nakaiinis sila. Binibini, nagtanong ako't nalaman. May karamdaman ng pampitong babae. Ngunit naroon siya sa katimugang silid kung saan malamig at basa. Ilang ulit siyang naratay ng karamdaman, hindi kayang magpagamot. Lumala ang lagay niya. At ngayon may karamdaman uli. Dadalawin ko siya. Wag po, Binibini. Mahigpit ang bilin sa amin. Bawal pumasok na walang pahintulot. Makiusap tayo. Makiusap tayo kay Ginang Lee. Makiusap? Mabuti pang palihim na lang akong pumasok doon. Binibini, malapit na kaarawan ng matandang ginang. Nakaisip ka na ba ng ihahandog? Sa tingin ko, matandang ginang lang ang mabait sa inyo. Tiyak na matutuwa siya kung hahandogan mo siya ng magandang bagay. Malapit na ang kaarawan niya? Handog? Opo. Si Minfang, makauuwi kaya siya dito sa araw na yon? Opo, palagi raw siyang umuuwi tuwing kaarawan ng matandang ginang. Wala akong masabi sa kagandahang asal ng prinsipe ng Nanan. Hinatid niyo pa ang mga handog ng kamahalan. Napahanga niyo ako. Ang pamilya ni Minister Lee, tunay na malaki ang naitutulong. Naglilingkod kayo tungo sa ikabubuti ng Dakilang Way. Isang karangalan sa akin ang ihatid ang mga handog sa inyo, dito sa sambahayan niyo. Sa pagkakaroon ng karangalan, walang makakatalo sa prinsipe ng Nanan. Tingin ko, higit na nagtitiwala ang kamahalan sa inyo. Mula nang yumaong nahirang na prinsipe, wala pa rin tagapagmana ng trono. Hindi kaya ang tagapagmana ang magiging emperador. Ang kamahalan ang pipili ng tagapagmana. Hindi dapat pag-usapan yan. Tama ang kamahalan. Lumabis ako sa pagsasalita. Minfang, naging parte ka sa paghupa ng pag-aaklas. Imumungkahi ko kay Ama na ilagay ka sa hukuman. Salamat. Mananatili akong tapat upang masuklian ang kabaitan ninyo, kamahalan. Dalawin mo ako minsan kapag may oras ka. Kailangan ko ng maaasahang tao upang bigyan ako ng magandang payo. Ikinararangal ko. Kamahalan, mauna kayo. Hinihiling namin na magkaranawa ng mahaba at masayang buhay si Lola. Tumayo na kayo kaagad. Nagagandahan tong mga apo. Tayo na, tayo na. Magkaroon nawa ang matandang ginang ng mahabang buhay, pagpapala at kasaganan.
Ganon din ang hiling ko. Ganon din. O siya, magsiupo na kayo. Maupo na kayo. Sa ika-6 na pong kaarawan ni Lola, may inahanda po akong handog para sa inyo. Sana maibigan nyo. Wrong-er! Tama ka. Ano kaya yan? Binususun na. Changru, ang kalatas ng mahabang buhay. Ikaw bang mag-isang nagburda sa kalatas? Ginawa niya yan, Ginang. 3 buwan inabot si Changru upang matapos ang pagbuborda sa kalatas na yan. Kamuntik ng lumabo ang mga mata niya. Nais kong ipahatid ang kahilingan ko. Kaya hindi po ako maaaring magkamali sa pagbuborda. Hindi madaling gawin yan. Changla, hindi ba't may inihanda ka rin para sa kaarawan ng ginang? Apo, Ina. Hi, Changru. Sinong mag-aakalang magkatulad pala tayo ng maiisip? Nagborda rin ako ng kalatas ng mahabang buhay. Kansyang? Napakaganda, hindi ba? Gaya ng dapat asahan sa anak na tagapamahala. Hindi ba iyan? Hindi ang galing niya. Mahusay. Aba, hindi kaya ito ang gintong sinulid ng Feyon mula sa tindahang Feyon ng Loyang? Marami ang naghahanap ng sinulid ng Feyon ngunit hindi mabili-bili. Subalit, hindi lang tungkol sa mamahaling handog ang pagmamahal sa pamilya. Ang pinakamahalaga ay ang pag-aalala. At ganun nga dapat. Upang magawa ito nung 1 taon, naghanap ako ng mga matandang lagpas 100 taon. Hanggang sa wakas, natapos ko rin ang paghahanap sa 100 bilang nila. Hiniling ko na isulat nila ang salitang show. At pagkatapos ay binurda ko ang mga yon. Kahapon ko lamang natapos ang pagbuborda ko riyan. Sa ngalan ng 100 taong matatandang tumulong sa akin, naway pagpalain at humabang buhay niyo. Ay, Changla. Ang pag-aalalang ibinuhos mo sa handog, tunay na hindi mahihigitan ng kahit sino. Natatangi ang kakayahan ni Binibining Changla. Pinagpapagod sa iyo. Mabubukti siyang mga apo. Aba! Pagmasdan niyo pagbuburdang ito, napakagandang handog! Kahit kailan hindi ako makagagawa ng ganito. Changla, pinatutunayan mo lang na pinagpalang babae ka. Tama ang sinabi niya. Siyang tunay. Maraming kakayahan si Binibining. Salamat sa Changla. papuri niyo. Mapakapalad na matandang ginang. Uminom tayo para sa kanya. Chang. Hinihiling namin na magkaroon nawa ng mahabang buhay at pagpapala ang ginang. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta upang ipagdiwang ang kaarawan ni Ina. Iinom ako para sa lahat. Marami pa tayong anak, kaya naman Nakaiinis sige na na. sila. Uminom kayo hanggang nais. Hindi lang nauwi sa Maraming walang salamat 3 buwan na sa anak niyo, pagpapagod punong mo. ministro. Sinadya rin Hindi niya namin yun kayo upang pagmukain tatanggihan tayong masama. Kayo na, para sa Ang matandang pamilya ginang. Chiu yun, malaki at maimpluwensya. Mabibili kahit ano, mauupahan kahit sino. Ang hinala ko, ni Daliri, hindi ginamit at Changla riyan. Ha? Bakit kaya wala pa rin si Wei Yang? Saan kaya siya nagpunta? Nasanay siyang gawin ang nais niya. Chunming, ipatawag mo siya. Opo. Makinig kayo. Naririnig niyo yung tunog mula sa labas? Lumabas tayo at tingnan. Ang saya!